Hi, magandang umaga po sa mga tagapakinig at tagapanood ng ASBN at sa inyo po, Miss Ali and Miss Pat. Oo, Sir Richard, magandang umaga. Thank you for accepting our invitation. Napatawag po kami sa inyo dahil kailangan po marinig ang panig po ng Child Rights Network dito po sa isinusulong na panukala ni Senator Robin Hood Padilla na pababain itong ating minimum age of criminal liability, which now stands at 15, ayon sa ating Juvenile Justice Act. Gusto niyang ibaba ng 10 years old, 10 years old pataas, kailangan na managot na. Magkaroon na ng criminal liability, panagutin sa ilalim ng batas, lugar na ilalagay mo dun sa bahay pag-asa. Dahil yung naniniwala tayo sa murang edad, pwede mo pang i-rehabilitate, di ba? May pag-asa pa yan na yung tinatawag na restorative justice. Etong reaction ninyo para parang almost pwedeng sabihin, needless to say, ang stand ng Child Rights Network. Sir Richard, go ahead. Reaction na lang po dito sa panukalang isinusulong po ni Senator Robin Hood. Sige. Siguro po yung first reaction po ng mga child rights advocates ay frustration. Lalo na yung mga nasa development po ng nasa field po ng child development and social work. Siguro maraming nakakaramdam ng frustration dito sa panukala na ito kasi pinag-uusapan na naman natin yung edad. Yung edad po kasi matagal nang pinagdebatehan yan. Yung mga concerns ni Senator Padilla, katulad ng mga bata na nasasangkot sa matitinding krimen, yung serious crimes, na-address na po yan ng amendment noong 2013. Inamyendahan po yung batas para maisama po yung below 15 na nakakagawa po ng matitinding krimen ay i-rehabilitate po sila sa bahay pag-asa. So, na-address na po yung issue po na yan. Kaya, dapat hindi na natin pinagdedebatehan yung edad. Ang dapat pinag-uusapan na natin ngayon ay yung implementasyon ng batas. Kung na-implementa ba ito ng maigi, napopondahan ba ito, nabibigyan ba ng karampatang atensyon ito ng ating local government units, doon na po dapat yung usapan. Kaya sa ngayon po, dahil sa pag-file na ito, very frustrated po kami. Oo. So, Sir Richard, yun na nga, you voiced already your frustration. Pero sabi mo nga na napagdebatehan na ito, maraming beses na, so talagang dapat nasa 15 anyos pa rin po tayo, yung age of criminal liability. But sabi mo nga, yun sa implementasyon, ano po dun sa batas, saan po nagkukulang? Ano pa yung mga kailangan pang gawin para po hindi dumami po itong ating mga menor na edad na gumawa ng mga krimen na hindi mo akalain na kaya nilang gawin, yung magpatay, 'di ba? Yung very violent, the crimes, very heinous rin yung mga crimes na ginagawa nitong mga batang ito. Nauunawaan ko po yung mga sinasabi po ng publiko, halimbawa pagdating sa mga balita, lalo na kapag merong mga balita tungkol sa mga bata na nakakagawa ng mga seryosong krimen. Pero gusto ko lamang po sabihin sa inyo, sa ating publiko, na ito po ay ina-address na ng batas. Ang ating batas ay may sufficient measures to address children committing serious crimes. So kapag gumagawa po ng seryosong krimen ang isang bata, hindi siya pinakakawalan lang, meron po siyang pananagutan sa ating juvenile justice law. Siya po ay sasailalim sa intensive juvenile rehabilitation. Ito po ay sa bahay pag-asa. Ngayon, ang problema po, hindi po ito maaaring na-implementa ng maayos sa ibang mga local government unit, kaya hindi na re-rehabilitate halimbawa yung isang bata. So, dapat po tutukan natin yung rehabilitasyon at hindi na po yung pag-usapan yung mga hindi naman talaga makakatulong sa ating juvenile justice system katulad ng pagpapababa ng age of criminal liability.